Oops! Teka muna mga kaibigan, doon sa may mga katanungan po na nag-PM sa atin mga kabalita. What if wala pong sikat na haring araw ang ating solar panel mga kaibigan? Paano makakapag-charge? Ito po yung mga kabalita. Pakinggan nyo po. Ayun, nag-click po siya dahil may banaag pa po na kaunting sikat ng haring araw sa labas mga kaibigan. Pero pagka once na wala na po ay automatic po yan na maglilipat ng kusa doon sa ating mga service provider na meron tayo mga kaibigan, gaya po ng Meralco, Soreco, Peselco, Aleco. Ayun, wala po tayong dapat ipangamba mga kaibigan dahil yan po ay tuloy-tuloy kaya nga po ang design na ito ay talagang mainam po doon sa ating nararanasan ng mga rotation brownout mga kaibigan. Wala po tayong aalalahanin na baka hindi mag-charge dahil matik po mga kabalita. At shoutout po sa ating magiting na inhenyero mga kaibigan, walang iba kundi si Manoy Jim Reyes. Alright, shoutout po. Sa mga nais naman magpa-kabit o magpa-install ng medyo hybrid yung off-grid. Right. Kontakin nyo lamang po ang numero na nakikita po natin dyan sa cover mga kaibigan. At siya po ang bahala sa inyo. At eto na nga mga kabalita. Tatapusin na natin ang isa pa ang ginagawa po natin medyo naiinip na po ang nagpapagawa nito mga kabalita. Wala daw pong magamit. At eto na nga po yung nabili natin na back converter ng mga kaibigan. Kakabit na natin at masubukan ang quality nito mga kaibigan. Unang beses sa seller na ito tayo bumili at malalaman natin mga kaibigan. At eto naman yung ilaw 12 volts ang binili natin mga kaibigan. At may nag-inform din sa atin na ito ay magandang klase. At nakasubok na rin po ako ng isa mga kabalita. Ayan, baka naman FSL. Ayan, subukan natin mga kaibigan. Ito ay 9 watts. Isubok natin dito sa ating inalis na 5 watts mga kaibigan. Right. Ayan, super liwanag naman pala mga kabalita. Tingnan natin. Pasensya na at wala po tayong cameraman Alright, ayan araw pa po yan sa labas mga kaibigan. At talaga naman masasabi po natin na matindi ang liwanag nito. So saan ka pa? Hindi ka na po makakatikim ng mga brownout mga kaibigan dahil eto na nga po. Ang ginagawa po natin ay para naman din makatulong sa iba't ibang probinsya kung saan ay malawakan po ang nangyayaring rotation brownout. Baka hindi na rotation sabi nga ng mga kababayan ko dyan sa Pangganiban ay talagang pag oras na po ng kainan ay talagang nawawala po ang kuryente. So eto yung para doon alternatibo mga kaibigan na talaga namang maasahan. Gusto nyo bigyan ko pa kayo ng isang taon na warranty dito. Ayan ayan sa mga mag-PPM po sa atin ay mabilis po tayo na mag-reply mga kaibigan. May dalawa na po na nag-PM sa atin at humingi po ng quotation na ibigay naman po natin. Ito guys, pwede po na wala muna solar panel kung kayo ay nagtitipid talaga. Dahil alam nyo naman ang presyohan po ng 100 watts na solar panel ay medyo mataas din po yan idagdag pa natin dyan kung hindi lihitimo ang mabili po natin mga kabalita. Paano na sayang ang pera. Alright, so ito na at nailagay na po natin ang battery 1 or bank 1 kung tawagin battery 2 and battery 3 mga kabalita. Ayan na po. At susubukan natin na ikabit ulit. Yung isa po, gaya po ng sabi ko ay tapos na ay hinihintay na lamang po natin dyan yung pang cover yung pangbalot. Ayan, pabilisin natin na ang pagkabit.
para agad naman na matapos ang ating video, mga kaibigan. O shoutout nga pala kay Ate Dema Hutuhut, isang follower po natin mula po doon sa una pa nating pinasukan na vlogging sa diet. Alright, ayan po. Ayan, negative ang subukan natin, mga kaibigan. Kulay itim, mostly ayan ang gamit po pagka negative po ang pag-uusapan, mga kabalita. Alright, yan, shoutout po sa lahat ng mga followers po natin, mga subscribers. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, ha? At ang nais po natin ipaunawa dito, mga kaibigan, ay ginagawa po natin ito upang kahit paano ay pagbigay tayo ng kaunting solusyon doon sa mga dumidilim pagka-oras ng kainan, mga kaibigan. Ayan, alright. So tingnan nyo na lamang po ang ating multimeter, mga kaibigan. Sa mga nais matuto, ayan ay voltahe bawat bank. At of course mag-out po ito ng almost 12 volts, mga kabalita. Alright. Wiring na po tayo ulit. Green. Banto. Ayun. Positive po. Ayan na po ang output. Dito po, hanggat maaari, mga kaibigan, ay hindi po tayo dapat mag-plug in muna ng ating inverter, dahil syempre makonsumo po talaga yun. Ang habol po natin dito ay yung ilaw, at yung mga cellphones. Pwede rin po ay DC fan, mga kaibigan. At syempre, prior anything ay ang ilaw po talaga, mga kaibigan. Ito ang pag-converter natin. Lagay na po natin, mga kaibigan. Magandang klase dahil ayan, may adjust din po tayo. Pero pwede naman po tayong gumawa ng base sa inyong design, mga kaibigan. Medyo siyempre tataas po yun ang computation po nun, mga kabalita. At kung willing naman po kayo, ay pwede naman yun, mga kaibigan. Eto na. So lahat po na i-install natin itong, mga kaibigan, ay bago, kadadating lamang po, kabibili lamang po ng inyong lingkod. Kaya nga medyo naantala po ang paggawa natin sa isa na itong, mga kaibigan. Subukan natin i-saksak ang pang-charge. Yan, and adjust po natin ang papalabas na voltahe, mga kaibigan, papunta doon sa ating BMS, right? Sa management system, ng battery po natin. Hindi rin po kayo dapat, mga kaibigan, dahil kahit yan ay nakababa dyan sa charge, sa ating outlet o solar, mga kaibigan, yan po ay kusang nagka-cut off. Alam nyo ba yun? Ito ang ating voltahe, mga kaibigan, 19 or 19.3. Alright, so bawasan po natin na dapat ay makuha po natin ay mga 12.6 o 7 o kaya naman 8, mga kaibigan, dahil ang multi tester po natin ay medyo may problema po yan sa accuracy, ayan na. Yun, bumababa po, mga kabalita, Good, ang nabili po natin ito
Lahat po yan ay kailangan din tandaan kung saan natin nabili, anong sino at anong kumpanya o yung sealer po natin mga kaibigan. At babalikan po natin sila pagka ganun. Ayan. Ito na. Oops. 12.8 tayo. Yan. Pero ang totoo niyan ay 12.6 talaga yan mga kaibigan. E problema lamang po ang ating multi-tester na ito mga kabalita. Alright. So okay na po yan. And try na natin mga kaibigan. Okay, shoutout din sa lahat po ng kaibigan nating OFW sa iba't ibang dako ng ating mundo ng mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta sa ating mga upload videos mga kaibigan. Ayan na. Pagkaiba po sila mga kaibigan. Ang ganda na itong isa na to kasi yung discharge at charge ay nakalagay at magkahiwalay pero estilo lang yon. Ang totoo niyan magkasama din po yan. Yung isa dyan pero sa negative mga kaibigan. Alright, sa tagal natin gumagawa nito ay hindi na tayo na ito may isa mga kaibigan, kanya-kanyang design na may press ang suki syempre. Okay, mahaba po ang ating video anyways, ito naman yung kahit paano ay explain na po natin sa inyo ng mga kabalitaan lahat-lahat. Ayan na, umilaw po ang indicator po natin. Ang ibig sabihin ay good o pumapasok ang pag-charge sa mga kaibigan. Ayan na. At isa pa mga kaibigan, isang reason kung anong rason bakit yung iba ay hindi nakaka-afford na magpakabit ng solar mga kaibigan, dahil syempre yung expenses ay hindi naman po basta-basta talagang medyo mataas din po. But if isa ka lang ordinaryong mamamayan na may sahod na minimum at may mga anak na pinapag-aral ay hindi po basta-basta makaka-afford mga kaibigan. So ganun po. Once again, inuulit po natin dahil ito ay patok sa ating mga kababayan. Kaunting ipon lamang mga kabalita ay talagang kaya nyo na bilhin ito. Ayan. Check na natin ang voltmeter. Ayun Pag-charge mga kabalita. Good. At okay, nag 100 po agad Ibig sabihin ay ayos na po ang ating ginawang ito mga kaibigan 12.7 puno agad dahil syempre nakita nyo naman sa ating video na i-charge natin ang bawat battery mga kaibigan. So okay na po ang ating ginawa. At wag po nating kalimutang i-like mga kaibigan ng ating video at ibahagi upang mas marami ang makaalam ng ating mga ginagawang ito mga kabalita. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa ay lagi po tayo nasa mabuting kalagayan mga kabalita. Ayan na, at handa na po na i-release ang dalawang ito mga kaibigan.